Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin, sabi ko na nga ba mangyayari at mangyayari ito. Pero iba po yung yung binabatikos nila. At eto rin, ang Pilipinas ay pwede nang mailagay sa Guinness Book of World Records. Yan po yan. Ang galing natin. No, ilalagay pala tayo sa Guinness Book of World Records. At meron pong nananawagan na dapat mag-resign na itong isang chairman ba? Ganon ang tawag. No, bago tayo magsimula, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nag-share ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo at doon po sa mga bashers natin. May God bless you all. So, unahin natin itong balita sa GMA News Online. Sabi ko sa inyo, merong aalma dito. No? PSG, Marcos rode presidential chopper to Coldplay concert for his safety. Ay, yan pala yun. So, dinedepensahan po ng PSG yung paggamit ng presidential chopper papunta sa concert ng Coldplay ni Pangulong Bongbong at ni First Lady Liza. Kasi 'di ba, yung isa nating vlog diyan, may video pa nga tayo na umattend talaga sila. Yan ang hilig ng mag-asawa na yan. They want to attend parties, no? Nature na yan eh. Saka concert, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, it's unwind. Relaxation. Yan ang manner of relaxation nila. Unwinding, o 'di ba? Due to the stress of this and this, and this, and all of this. Di ba? O, sige, no time Coldplay. O, di ba? Ngayon, kina-question nila, hindi kina-question yung pagpapanood o yung concert. Ang kina-question yung paggamit ng chopper. Anak ka na, Siopaw. So what? Di ba? Basahin muna natin yung niya. Depending the move that has gained plaque on social media, the PSG on Saturday said transporting President Marcos Jr. to the concert of rock band Coldplay in Balkan amid the huge traffic snarl was done for his safety. In a statement, PSG Commander Major General Nelson Morales said the unexpected influx of 40,000 people on the first day of Coldplay's Music of Spheres concert tour in the Philippines resulted in unforeseen traffic complications. Recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. PSG nag-decide for their security ng ating first couple. So what? Sa akin, so what? Di po ba? Anong pakialam ninyo? Di ba? Kung sasabihin nyo, bakit gumamit ng presidential chopper? So what? Bakit gumastos ng gasolina? So what? Bakit ka so what ng so what dyan, Tokis? So what? Presidente yan eh. Isa sa mga benefits niya yan. Binigay ng taong bayan niya, binoto eh. Majority, electoral and popular votes. Presidente yan. So what? Di ba ganyan din ang ginawa nila nung si BP Sara Tamilmil gumagamit daw ng chopper for her personal duties. Todo depensa ang kanyang mga followers. Tayo. Depensa rin. So what? Concert, inggit kayo. Dahil kayo na traffic, presidente ba kayo? Di ba? Hindi kayo nakapanood. Nasadla kayo sa traffic. Presidente ba kayo? First lady ba kayo? O baka naman wala kayong ticket? Mga asar na lang ako dito mga kababayan. Ano yung sasabihin ko? So what? Traffic eh. Presidente yan. Alam palang gusto nyong masadlak sa traffic yan. Kung may mangyaring di maganda sa daan, di sasabihin rest in peace, mga ganon. Nagunggong pala kayo eh. Di ba? BBM. O i-impeach nyo. Sabihin nyo, kumunta ka ng Coldplay, gumamit ka ng chopper. Impeachable ba yan?
Betrayal of public trust? Really? Sa concert na gumamit ng chopper? Ang tanongin nyo, sino pa ang gumamit ng chopper dyan? Unang-una, isa lang yan. Presidente siya eh. Diba? Oh, ngayon kung may problema kayo sa pagbabayad ng gasolina, edi singilin nyo siya. Diba? Eh mga gunggong pala kayo eh. Kaya, ayun lang masasabi ko, mga kababayan. Presidente. Oh, may problema kayo? Edi magreklamo kayo sa barangay. Isa lang ibig sabihin yan. Mina-microscope nyo ang ginagawa ng presidente. Ngayon, nakakita lang kayo ng isang ganyang issue. Napaka-petty naman yan. Bakit? May namatay ba? Wala. Baka meron. Yung lang mga langgam. Nadaganan ng helicopter. Utya, yan lang oh. Sabi ko na nga ba mga kababayan hahanap at hahanap ng rason itong mga anti-Marcos, anti-government para batikusin ang ating first couple. O ayan, nakakita sila. Chopper. So what? Ako nga, tuwan-tuwa pa ako pag ako yung nagbibideo niyan. Mr. President! BBM! Oh, di ba? Ganun lang. Eh, kaso kayo, mga unggoy kayo, mas lisyoso kayo eh. Oh, ito sino yung umaalma dyan? Tingnan nyo. Sabi sa politiko, ain't traveling coach. Marcos Islam for using chopper to watch Coldplay concert. Ayan, in-Islam daw siya. Sino po yun? Hindi na natin babasahin. Dito na lang. Sino? Bagong Alyansang Makabayan. Yung bayan. Executive Renato Reyes Jr. Katinang baba ko. Said the PSG's explanation made it appear that Marcos' attendance on the concert was like medical emergency or actual life and death situation. So what? Inggit, pikit, inggit match. Di ba? Renato Reyes, mukhang nabuhay ka ulit Wala ka na bang ibang wala ka na bang ibang diyan? Life and death? So what? Ito pa sabi nila. Wala naman nagsabi na bawal siyang maging fan. Ang point ay ginagamit niya ang government-owned. Anong gusto niyong gawin? Para sa personal ganap, makakatulong ba yan sa bansa yung panood niya sa Coldplay? Ha? O ikaw, nanood ka ba? Tanungin mo rin, nakatulong sa bansa yan. Bakit? Nagbayad siya ng ticket? O di ba? Kumita yung Coldplay. So kumita ang Coldplay, babayad ng tax, ekonomiya o gonggong. Ito pa. Di man ako nakapunta sa Coldplay concert, nagamit naman ang tax natin para makapunta si BBM para naka-helicopter pa. Ayos, di ba? Di ka naman pala pumunta sa concert. Taxpayer ka ba? Pakita ang tax form. Ay nako. Alam nyo kung sino tong mga kababayan. Yan yung mga anti-Marcos at mga dilawang pengs. Yan, mga bitter. Puro naman kayo, ay sayang ang taxpayers money. Ang gawin ninyo, singilin ninyo ang first couple. Bayaran nila yung gasolina na ginamit nung chopper. Bakit? Wala bang karapatan gamitin yan? Hindi lang naman si Presidente Marcos ang gumagamit ng chopper ng gobyerno, pang-personal. Marami po. Di ba? Mga bitter lang kayo kasi ginamitan kayo ng chopper. Di ba? Nainggit kayo kasi kayo nasadlak sa traffic. O di kayo nakapanood. O di ba wala nagre-reklamo? Nanood ng concert, mahal-mahal na nga ng mga bilihin. Sabi ko na yan, di ba? Yun lang ang ating komento at opinion dyan. So what? Di ba? Ano ang nangyari for how many hours? Bumagsak ba ang ekonomiya ng bansa? Hindi. Di ba? Ano lang nangyari? Natuwa ang mga mahigit sa 40,000 na katao, maski na mahal ang ticket, nakapag-relax, nakapag-enjoy silang lahat kasama ang first couple. Yung mga nagko-komento, let's bitter lang kayo. So what?
Di ba? Ibinoto ng mayorya. O, ano magagawa ninyo? Impeach ninyo. Gawa kayo ng parang paano ma-impeach. O, eto, labas tayo dyan kay Pangulo. Ano masasabi natin? So, what? Dagdagan natin. Bitches. Mga inggiterong mga ulalo. Di ba? O, next. Punta tayo dito. Naalala nyo yung loto? Di ba? Yung edited. Di ba? Yung mga netizen, di na naniniwala na totoong may nanalo. Baka gawa-gawa lang. Pero ipinaglalaban ni Robles sa Senado kay grandstanding Tulfo. Nakipagbulyawan pa siya. Talagang si Robles, makapal din mukha. Relax lang kayo. Relax lang kayo. Relax. Relax. Hindi pa to yun. Pero the credibility is mukhang hindi maganda ang credibility nitong PCSO chairman. Mapupunta na po tayo sa Guinness Book of World Records. Mamaya ang Pilipinas, at least meron. Pang ilan na ba natin sa Guinness Book of World Records? Pero itong isang ito, yung isang mambabatas may pinagre-resign. Sino? Yun nga, si Robles. Yung PCSO chairman pinagre-resign na. Nino, ayan sa Manila Bulletin. Barbers tells PCSO chief Robles to resign. Here's why. O yan, pinagre-resign ka na. Pero kung walang delikadesa, nababalot siya ng kontrobersiya, hindi. Patunayan nyo muna yung mga akusasyon nyo, yung kontrobersya. Ganun po sa ating bansa. Maski na may na-convict na ng korte, hindi pa rin mag-resign yan. Mga walang delikadesa, mga kapalmuks. Makapal pa ang mukha sa numero 10 na hollow block. O kaya, pukpukin mo nga ng maso ang mga mukha niyan, hindi yan tatablan. Kasi nga makapal pa sa mukha ang hollow blocks. Di ba? Anong sabi ni Barbers? Is calling for the resignation of PCSO General Manager pala siya, GM siya, Mel Robles, amid what he described as highly improbable and doubtful winnings. Ayun. Highly improbable and doubtful, mga napakataas o napakadaming mga tumatama at mga kaduda-dudang mga nananalo. Public office is a public trust. When people have lost their trust in you, delikadesa, sabi ko sa inyo at the very least should drive you to resign. Ayun po ang sabi ni Barbers. Quote, was there a need to publish the pictures of the winning lotto bettors? While there was none, PCSO General Manager Robles probably wanted to allay alleged rumors that some draws were not actually won and that the published winners were fictitious or staged, that he had to enlist the help of AI technology. Correct? No? Ano kaya nangyari doon sa executive session nila ni Tulfo? Senator Tulfo, do you care to disclose that? Totoo ba na may mga nananalo? Nakita mo ba yung mga pangalan? At dapat puntahan mo ang address nila personally. O magpadala ka daw ng tao mo sa RTRA para po masigurado na kung sakaling ibinigay yan ni Robles, yung pangalan yan, i-background check ninyo. Mamaya, di ba, tulad ng sabi ni Tulfo, baka barkada nyo. Or, di ba, bawal yung mga kamag-anak nila to the fourth degree yata yun? Dapat malaman nyo yan. Recently, the public had cast doubt on whether or not a real person had won the 43 million lotto jackpot as announced by PCSO. This after the government-owned corporation issued an edited photo of the lotto winner when receiving the prize money. The editing, which was shoddy at best, was supposedly done to conceal the identity of the winner. Referring to the controversy, Barbers claimed that nothing less than his removal as GM or resignation could put the fire out. He noted that this was not the first time that the scandal hounded PCSO lottery draw. Remember, the 236 million lotto draw October 1st, 2022
won by 433 bettors. Yun nga yun. Parang yung 349 ng Pepsi noon, I remember, yung pitcha o yung tansan na pakana ng Pepsi, 349 yung lumabas na numero. Pero sabi nila nagkamali sila. May pitcha kami noon eh. Milyon nga nakalagay doon eh. Pero hindi binigay kasi daw magkamali ng draw. O, di ba? Ang dami pala naming tumama. Ang ginawa na lang, nagbigay na lang sila ng 500, parang pampalubag loob. Kita nyo yun? Dito, kaduda-duda, 433, they have the same ticket numbers. Guinness Book of Records talaga yan. Pwede mong ilagay sa Guinness Book of World Records. 433 sa 236 million na price. Tama yan? Was it real or fake? What are the mathematical odds? Oh, that is defying the mathematical odds. Is the current manager a mathematician or magician? Representative Barbers, what do you think? What do you think of this? What is this I am holding? This is the Professor Dumbledore's wand. A wizard. A magician. Diba? Expelliarmus. What is his background and qualification that earn him the position to manage an agency that raises billions upon billions in people's money to be used for projects? Is he a finance expert ko? Ay, nako, dapat nyo yan malaman. Anong pangalan yan? Ha? Mel Robles? Oh, i-search nyo na po yan. Di po ba? Tama, mali. Ha? Mel Robles, nako, ano ka ba? Ano ba ang mo? Bakit ka nga naman pala naandyan sa Anong kinalaman mo dyan sa PCSO? Ha? Sino ka ba? Nako, wala pong profile dito. Iba-iba po. Meksikano ang nilalabas dito. Recently, ito. Barbers likened the current image of the Lotto to that of a magic show in terms of the amazing acts being performed before our very eyes. It used to be that integrity, honesty, competence, and knowledge of the job are the qualifications used in measuring firmness of public officials. Now, a lot of agencies are in disarray due to incompetence of those at the helm. Correct. Kasi nga po, baka naman, yung mga nag-a-appoint, na-under the table. Nagkaayusan na. Di po ba? While the President continues to effect changes for the betterment of public service, these agencies should be in his priority list. The people want officials with integrity. Tama. Correct po yan. Kailangan ipaimbestigahan talaga yung PCO na yan, hindi lang si Rapi Tulfo. Imbestigahan ng Kongreso. Lalong-lalo na 433. Guinness Book of World Records yan. Saka andaling tamaan ng loto sa Pilipinas. Kada linggo may nananalo ng jackpot. Di ba nga yung nasa Senado sila? Tuesday, may nanalo. The following day, natama na naman yung jackpot, yung 698 sa e-lotto daw. E-lotto, electronic lotto. Panipaniwala, no? Muang tama si Barbers eh. Ano ang qualification ni Mel Robles? Di po ba? Hindi naman sa inaano natin si Mel Robles, pero that is doubtful. Talagang tama si Barbers. Doubtful yun. No? Now, ito naman, last article natin sa Politico, yung atin ng bayan ninyo, si Maldita. Kailangang malaman ng Guinness ito. Kaya nga, nasa Guinness Book na tayo. I'm shocked there's a lotto winner almost every day. Tama tayo, di ba? Hindi naman sa inaanuhan natin, sabi ko sa inyo, kung merong nakitang hindi tama sa gobyernong ito, sosoplakin natin kung sino yung nasa departamento na yan. Senator Amy thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 433 reportedly hitting the jackpot in 6 months. In a statement Friday, Marcos called the attention of the Guinness World Records to the statistics of winners in the lotto draws held by the Philippine Charity Sweepstakes. Talagang tumawag pa siya. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing Tayo na yata ang may pinakaraming nanalo sa loob ng 1 taon. Correct. Di malaman kung matatawa ka, maiinis o matatakot. For 6 months,
433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumalabas. Ngayon, halos araw-araw. Correct. Oh, ano nangyari, Mel Robles? Anong ginagawa ng iyong algorithm diyan sa computer? This week, 2 lucky bettors have each become over 600 million richer. Tama tayo. 'Di ba? Nakakahiya. PCSO General Manager Mel Robles told Senators Thursday during a hearing of the Senate Ways and Means Subcommittee that there's a 1 in 14 million odds of winning the 649 draw. Like the likelihood of hitting the jackpot in 658 draw is 1 in 40 million. Oh. So ibig sabihin everyday merong lucky, 'di ba? Isipin ninyo 'yan. Dito nga sa Amerika, hirap tumama hanggang ngayon, no? Ilang buwan na walang tumatama, ilang buwan na o ilang linggo na walang tumatama dun sa mga malalaking loto. Pero sa atin, galing, no? Kaya dapat talaga imbestigahan niyang si Mel Robles or better yet, tama ang panawagan ni Barbers. Resign ka na lang. Public trust, no? O public office is a public trust. Wala nang trust sa iyo ang tao. Nawala na. Di ba? Kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.